Marami sa atin ang nagsasabi na huwag matakot sa mga multo o kaluluwang ligaw, bagkus ay matakot sa buhay. Hindi naman daw kasi tayo kayang saktan ng mga kaluluwang ito. Pero paano kung kaya kanilang saktan? Dapat ka pa bang magsawalang bahala? Ang mga kaluluwang ligaw ay mga espiritu na hindi matahimik dahil may hindi pa sila natatapos na misyon sa ating mundo. O kaya na may nais nilang maghiganti sa mga taong nanakit sa kanila noong sila'y nabubuhay pa. May mga nagsasabi na sila'y pawang enerhiya lamang na pagala-gala sa mundo ng mga buhay. May mga nagsasabi rin na may mga espiritu na kayang manakit dahil sa galit at poot na kanilang nararamdaman. Kaya nilang pagalawin ng mga material na bagay na maaaring makapanakit sa atin. Ako si JP, isang high school student. Ang aming bahay ay pinamana lang ng aking lola dahil nakabili na sila ng bahay sa village. Medyo magulo sa aming lugar. Isa ito sa pinakakinatatakutang lugar at talagang iniilagan maging ng mga kapulisan. Iyon ang dahilan kung bakit natatakot ako sa buhay kaysa sa taong na mayapa na. Hindi ako naniniwala sa mga multo dahil mas mainam kung maaalala natin ang mga yumao sa hindi nakakatakot na paraan. Sa ganoong paraan ay mas matatahimik sila. Pero may mga paniniwala talagang babaguhin ang ilang pangyayari sa ating buhay. Akala ko nooy hindi ako makakaramdam ng takot sa mga kwentong multo. Ngunit noong ako na mismo ang nakakita nito'y, hindi ko napigilan ang aking sarili na matakot at kilabutan. Nangyari iyon nang magising ako isang madaling araw upang gumamit ng banyo. Malakas ang loob ko kahit na madilim dahil hindi naman ako matatakutin. Medyo inaantok pa akong bumangon upang magtungo sa banyo, ngunit nawala ang antok ko nang may makita akong babae sa kusina. May hawak itong kutsilyo at nanlilisik ang mga mata sa akin. Para bang anumang oras ay handa niya akong sunggaban at saksakin ng hawak niya. Nanginginig kong kinilatis kung sino iyon, ngunit hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Noong una hindi sumagi sa aking isipan na isa iyong multon kaya kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto ni na mama at papa. Nagising sila at kagad kong sinabi na pasok kami ng magnanakaw. Nagmamadali silang tumungo sa kusina, ngunit hindi nila nakita ang anino at tinutukoy ko. Imposible daw na magnanakaw yun dahil nakalak pa rin ang mga pinto at bintana. Halos maihi ako sa takot dahil sa nakita kong hitsura ng babae. Kinabukasan ay kagad namin iwinalita ang nangyari sa aking lola. Maging sila'y natakot din para sa amin. Pinabasbasan nila ang aming bahay sa isang pari upang hindi na namin muli pang makita iyong babae. Nagbahagi rin ang aking mga kapatid ng kani-kanilang karanasan sa aming bahay. Noon lang kami nakapag-uusap tungkol sa mga kababalaghang nangyayari roon. Si Kay ang sumunod sa akin ay may nakakatakot din palang karanasan, ngunit mas pinili niyang hindi na ikwento sa amin dahil ayaw niyang makatakot kami, lalo na ang aming bunso. Minsan daw sa kwarto, may nagparamdam sa kanyang ngunit mabuti nilang at hindi nagpakita. Mag-isa lang siya noon sa bahay dahil siya lang ang pang-umagang klase, habang si mama naman ay nasa Bulacan. Pagka-uwi niya agad siyang natulog dahil sa pagod. Bandang 4:00 nang magising siya, ngunit mas pinili niyang damhin ang higaan at hindi muna bumangon. Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito para sagutin ang text ng kaibigan. Habang kausap ito ay narinig niyang bumukas ang aparador sa kanyang paanan. Kinilabutan siya lalo nang mapatingin siya roon. Para siyang nasa isang nakakatakot na pelikula. Dahan-dahan itong bumubukas hanggang sa matanaw niya ang mga damit na laman nito. Naisip niyang imposibleng hangin ang may gawa niyon dahil hindi naman mahangin ang hapong iyon. Sa sobrang takot ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa sala kung saan tanaw niya ang mga tao sa labas. Sa ganoong paraan ay mababawasan ang nararamdaman niyang takot. Pero nagulat siya nang lumapit sa pinto ng kwarto ang alaga naming aso na si Venom at may kinakahulan sa loob. Maya-maya pa'y umalulong ito kaya nagpa siyang lumabas na lang ng bahay si Kay kasama ang aso namin. Naalala rin namin ang buso namin si JR dahil kung ano-ano ang pinagsasasabi. Palagi siyang nagsasalita ng mag-isa sa loob ng kwarto na para bang may totoong kausap. Ang kakaiba pa sa bunso namin, minsan ay gumigising siya ng madaling araw at binubuksan ang pinto at nagsasabing uuwi na raw siya sa bahay nila. Hindi ko alam kung saang bahay ang tinutukoy niya dahil nasa loob na naman siya ng aming bahay. Kapag patutulugin na namin siya, bigla siyang magagalit at iiyak. Sasabihin niyang lagi siyang pinipigilan. Pero maya-maya,
Pagkatapos umiyak ay makakatulog na rin kaagad. Hindi na lang namin pinansin dati dahil normal lang na naman daw iyon. Baka sa sobrang pagod lang. Sa paglalaro buong maghapon. O kaya naman baka nananaginip lang. Pero simula nang may makita kong babaeng may hawak na kutsilyo, hindi namin maiwasang isipin na konektado ang mga iyon. Naikwento naman ng aking tita na noong nakatira pa siya sa bahay namin, bigla na lang may naghagis ng batong panghilod sa kanya habang naglilinis sa sala. Mag-isa lang siya ng mga panahong iyon, kaya imposibleng may nagbiro sa kanya. Nagtaka siya kung paano napunta yun sa sala, samantalang nasa banyo iyon palagi. Sa ngayon, hindi na kami masyadong nakakaramdam ng mga kababalaghan dito sa aming bahay. Marahil ay napalis na sila noong ipabindisyon ito ng aking lola. Pero minsan natatakot pa rin ako na baka bumalik sila at sa kanilang nangyari ang kwentong ito nang minsang maiwan ako at ang pinsan kong si Ashley, 4 na taong gulang, sa aming tinutuluyang bahay dito sa Marikina. Lumaki akong hindi kasama ang aking mga magulang at mga kapatid dahil hiwalay ang aking mama at papa. May kanya-kanya na silang pamilya kaya ang aking Auntie Delia na ang siyang itinuring kong pangalawang ina. May kontak pa naman kami ni mama, ngunit nasa ibang bansa siya kasama ang aking kapatid na si Gian. Tanghaling tapat, abala ko sa paglalaro ng Clash of Clans at nakahiga pa sa sopa, habang si Ashley naman ay mag-isang naglalaro sa lapag. Nilalaro niya ang kanyang manika na binili ng kanyang ama nang minsan kami mamasyal sa Divisoria. Bukas pa ang telebisyon noon, may pareho kaming may kanya-kanyang ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng paglalaro nang marinig ko na umatungal siyang mag-isa na para bang may kaaway. Hindi ko yun pinansil dahil abala ko sa aking ginagawa. May war ang sinalihang kong clan noon. Pagkalipas ng ilang minuto'y muli na naman siyang umiyak at binabanggit na ang pangalan ng kanyang kuya na si RJ, 8 taong gulang. Inuna ko pa rin ang paglalaro. Buong akala ko'y nag-aasaran lang silang magkapatid. Ngunit sumagi sa isip ko na pumasok nga pala si RJ at wala sa bahay ng oras na iyon. Pero sa huli hinayaan ko pa rin si Ashley sa pag-iyak. Maya-maya pa'y tumawag sa messenger ang aking kaibigan na nasa bansang Japan. Halos wala pang 5 minuto kami nagkukwentuhay umiyak at tumakbo sa akin si Ashley. Pilit sumisiksik sa akin habang nakahiga sa sopa. Dahil sa pagkairita ay tumayo ako at sinagawan siya. Ano bang iniiyak mo yan? Para kang nasasapian. Nang oras na iyon, hindi ko pa naiisip na may nakikita na siyang ibang nilala. Bigla niyang itinuro yung pinto sa kwarto kung saan siya malapit na naglalaro. Yung batang maitim, inaaway ako. Iyak siya ng iyak, pero ang nakapagtataka yung nakasubsubang mukha niya sa sopa. Hindi siya tumitingin sa direksyon na kanyang itinuturo. Takot na takot siya at nanginginig. Ha? Ang ganda mo, anong bata? Electric fan yan. Kahit nakinapakabahay, ipinakita ko sa kanya na hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi. Likas kasi akong matatakutin at marami ng insidente ang naganap sa bahay na iyon. Kaya pilit kong binabali wala ang nakita niya. Tumingin siya sa akin at tinignan ang tinutukoy kung electric fan. Pero bigla na naman siyang umiyak at tumalikod sa akin. Hindi yung electric fan ang sinasabi ko. Yung bata, tumakbo sa kwarto. Dahil sa mga sinasabi na nabalot na ako ng takot at piniling lumabas na lamang. Kinarga ko siya at lumabas muna kami. Hinintay namin ang mama niya na noong ay nagpapa-order ng kanyang mga paninda. Habang nasa labas kami, tinanong ko kung totoo bang may nakita siyang bata at paano niya nasabi na inaaway siya. Ang kwento niya sa akin, tumabi raw bigla sa kanya yung batang may timang balat. Babae raw ito at pilit na inaagaw ang kanyang laruan. Nang hindi niya ibinigay, ay sinabunutan daw siya at tumakbo sa kwarto. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasan ng kilabutan. Naisip ko na imposible hindi ko mapansin kung may pumasok man sa loob ng aming bahay dahil nakalaka ang pinto. Kung may makakapasok man, pagbubuksan ko muna. Nagkwento pa siya na ang tinutukoy niyang batang nakatira sa ilalim ng kanilang kama. Doon daw ito palaging lumusot-lusot. Mas lalo akong kininabutan dahil wala namang ilalim ang kanilang kama. Hindi ko alam kung ang batang sinasabi niya ang batang malas niyang kalaro sa tuwing siya ay mag-isa. Minsan kasi nakikita ko na para siyang may kalaro kahit wala naman siyang kasama. Madalas din siyang may kausap na hindi naman namin nakikita. Hanggang ngayon ay naririnig at nakikita ko pa rin siyang nagsasalitang mag-isa kahit wala.